Sabi ni Dayday 1996 from TikTok, tanong ko lang po, Mi, totoo po ba na binubuli sa mga school ng Japan yung mga half-blood like half Pinay Japanese? At ang sagot ko dyan, yes. More on city ang mga bully nakatira, guys. Sa mga province, hindi naman gaano. Sa mga matatao na lugar, katulad nga ng city, yan, talagang binubuli ang mga kabataan, lalo na kahit naman kapwa nilang Japanese, guys, binubuli din basta pag alam nila na weak yung tao, lalo na yung mga parang walang imik na bata, yung binubuli talaga nila yun. And yung mga half, yes, nabubuli. At naka-experience si Ate Tati niya nung high school siya, kasi si Ate Tati syempre ma-appeal yan malakas ang dating ni Ate Tati sa school, kaya lagi talaga siyang, hindi naman pinagkakaguluhan, talagang ano siya, medyo may pagkasikat siya sa school nila nun. Dahil nga, iba talaga yung beauty ng Pilipina, alam nyo na. Tapos, ayun, meron kasi si Tati na, na attitude na kahit lalaki kinakausap niya. So, dito, kapag high school to, yun nangyari to. And then, kasi dito, guys, sa Japan, may mga grupo-grupo yan pagka magkakaibigan sila. Dahil city kami nung nakatira kami nung nag-high school si Ate Tati. And then, yung grupo na yun, parang jowa niya yata yung lalaki or crush niya. Tapos, kinausap si Ate Tati. So, syempre, ko alam kung nakapagkaibigan o close kay Ate Tati. And then, nakita nung babae yun, nalaman nung babae. So, ang ginawa nila, guys, binulit talaga nila si Ate Tati. Ang ginawa nila, kinulong nila sa CR si Ate Tati. Tapos, since si Ate Tati, dugong Pinoy yan, katulad natin, palaban, hindi tayo yung parang iiyak, maglulungkot-lungkot, tapos parang magganon, 'di ba? Sa Ate Tati hindi. Parang nasa loob lang siya ng ginawa sa kanya, kinulong lang siya sa loob ng banyo, and then wala lang, naghintay lang siya ng tao na papasok para mabuksan siya. Hindi siya yung sa isang banda, syempre nalungkot siya kasi nga nagkaganon yung situation, parang na-bully siya. Pero hindi niya masyadong dinibdib. Yun lang ang kagandahan sa mga dugong Pilipino. Kaya talaban tayo. Tsaka si Akari, lagi ko tinuturuan yan, even si Ate Aska, na pag kami nabully sa inyo, sasabihin nyo sa akin, kasi ako mismo, kami ni Papa mo mismo, susugod kami sa eskwelahan, hindi pwede yun. Pero awan ng Diyos, yung anak ko mga bully. Si Ate Aska lalo na, siya yung bully. So napapatawag kami sa school kasi nabubully siya ng mga hindi, napapatawag si Ate Aska lagi sa school kasi yung mga nabubuling bata, pinagtatanggol ni Ate Aska. Ganoon naman sa ni Ate Aska sa side niya. Sobrang matapang masyado si Ate Aska para sa mga kaibigan niya, ipaglalaban niya talaga. Kaya ang sikreto doon, guys, kapag halimbawa mayroon kayong anak na gusto niyo dalhin dito sa Japan, or yung mga anak niyo lumalaki pa lang na parang mga mahihiyain, dapat lagi niyo silang i-briefing na pagka ngayon may nambuli sa'yo, sabihin mo kagad sa akin, huwag kang matatakot na magsabi sa akin. Kasi ganun ang ginagawa ko sa mga anak ko, guys. Binibriefing ko sila palagi, lalo na pag galing sila sa school. Tapos nakita kong parang malungkot or parang may sugat. Minsan may sugat silang uuwi, may bukol. Kasi hindi maiwasan na dadapa sila sa eskwelahan. Tapos, ayun, sinasabi ko kagad na paano yan, kasi para alam nila na hindi sila pwedeng mabuli sa school dahil talagang kami mismo ni Papa ang susugod sa eskwelahan. Kaya lagi nyo lang silang tatanungin, kasi minsan mga magulang wala rin pakialam sa mga anak kung ano na pala nangyayari sa kanila sa eskwelahan. So ako lagi ko tinatanong mga anak ko, kamusta na ngayon yung school mo? Wala ka ba nakaaway? Si Ate Aska, actually, napatawag siya ilang beses sa school, pero hindi dahil may nakaaway na nakapagsabunutan dahil sa lalaki o ex, sa kahit na Si Ate Aska, napatawag siya 2 times dahil naman yun sa hindi pagkakaunawaan, para kasing may grupo kasi si Ate Aska na ibang grupo ng kaibigan, tapos yung kaseksyon niya na kaibigan, so may ganon. Tapos si Ate Aska, ang ginawa niya, meron siyang isang kaibigan, nung naging second year siya, nagkaiba sila ng section, so kaibigan niya pa rin yun. Ang nangyari, parang nabully yun, yung parang pinaka best friend niya na yun ng second year, nabully yun, so parang si Aska yung nagtanggol dun, kinonfront niya yung mga nambubully. So ayun, parang yung kinonfront niya na nambubully naman, kaibigan niya, na present nung kaseksyon niya. So parang hindi nagkasunduan, although hindi naman sila nagkasakitan, hindi naman sila nagkaanuhan, parang nagkaanuhan lang sila, nagkainitan lang. So yun lang yun, yung napatawag kami. Kaya sure ako na si Ate Aska hindi siya mabubuli sa school.
mas sure ako na siya ang mambubuli sa school kasi matapang talaga si Ate Aska guys. Iba yung attitude niya kumpara kay Akari at Ate Tati. Pero si Ate Tati matapang din. Pero si Ate Tati kasi ano siya nonchalant. Parang wala siyang pakialam kung ano yung siguro parang ako. Kasi ganun din ako guys kapag kachismis nga ako ng tao. Basta ginawa na ako na mabuti ng tao na to. Kahit yung tao na yun na nagchismis sa akin, nonchalant ako. Kasi ang binabalance ko kasi yung minagawa mabuti sa akin yung tao na yun. Kaya hindi ko na pinapansin. At the same time, marami naman chismosa dyan na yung syempre naiingit na nga. Mas naiintindihan ko sila, mas naunawaan ko sila. Kasi nga, yung mga tao naman na yun, parang feeling ko kinulang sa pagmamahal, kinulang sila sa atensyon. So, mas inuunawa ko na lang sila. Kaya, kaysa kalabanin o i-confront ko sila, totoo ba yun? Ganyan. So, hindi ko galit talaga makapag-away, guys. Tsaka wala akong kwentang kaaway. Sabi ko sa inyo, meron magpapatunay niyan si Edison Perez. Tanungin niyo yan kung paano ako makapag-away. Inaaway na ako, wala pa akong wala pa akong reaction. Duro-duro na ako. Hinahamon na ako ng ng mga, ng kung ano-anong bagay. Wala talaga akong wala talaga akong reaction. So, wala akong kwentang kaaway. Tapos, si Ate Akari naman, ganun din, parang si Ate Aska, pagka naririnig niyang binubuli yung iba, nagagalit siya. Minsan, pagdating niya galing school, kung susumbungin sa nainis ako dyan kaibigan niya yun, yung kinakainisan niya. Nainis ako dyan kasi binuli niya si ganito, si ganyan pinagsasabihan nila ng gato ganyan. Pero hindi niya kino-confront yun. Nasasabihin niya, bakit mong ginaganito yan? Tatakot din siya kasi ayaw niya mapaaway. Parang, pero pag uwi niya sa bahay, doon niya na lang sinasabi lahat sa akin. So, ayun guys, kailangan maging open sa inyo yung mga anak nyo kung nandito kayo sa Japan, lalo na kung mga bata pa yung mga anak nyo. Or may kukunin kayong anak from Pilipinas, kailangan lagi nyo silang i-briefing na may ganitong klaseng bata sa Japan. At naka-encounter ako niyan guys, yung meron dito kasi natawag na Toban guys. Doon sa city kami nakatira, yung once a month o ilang beses yung sa isang taon, depende kasi yun sa lugar. Mag-ano kayo, parang yung mag-guide kayo ng mga batang tumatawid. So nagganon ako, tapos at every morning yun, tapos sa hapon mga matatanda na nagbo-volunteer. So yung nagganon ako guys, ano yun, may hawak kayong parang bandila na itatawid mo yung mga bata. Although may singgo, merong stoplight. Pero kailangan mo pa rin mag-ganon, lalo na kung sa city. Kaway-kaway dyan sa mga nanay na naka-experience yun. Every morning yun guys, iba-ibang nanay makikita nyo na nag-guide ng mga bata na tumatawid. Must yun, must to do. Hindi ka pwedeng hindi tumanggi. Tapos, naka-encounter ako noon, tumatawid yung bata. Parang siya, miyain siya. Siguro mga grade 3 lang yung bata na yun. Sobrang hiyain niya, talaga nakayukulay siya. Tapos, nasa harapan ko sila, natatawid sila. Alam ko na nabully yung nasa likod nila kasi yung bag niya, ginagano niya sa sakong bukong-bukong sa likod ng siko, nung tubod ng bata. Ginagano niya na, tinatapik-tapik niya na. Since nandun ako, hindi niya hina 100% yung pambubuli nila. Sila, 4 sila. Tapos yung bata na nasa harapan nila, grade 3. Siguro mga grade 4 yun ang bubuli. So, ginagano nila talaga yung bag. Sabi ko siguro bully tong bata na to. Pero hindi mo iisipin kasi nga hindi pa talagang 100% na binubuli. Parang baka kakilala lang niya, binabangga lang sa ganun. Pero nagkukutob na ako. Pagtawid guys. Siyempre hindi ko na matatawiran yun kasi nakatawid na sila sa kabilang ka. Ayun na. Parang may sinasabi na doon sila sa bata. Tapos yung paghampas niya ng bag, palakas na ng palakas doon sa likod ng bata. Hindi na doon sa suhol sa likod na ng bata. So sabi ko, hindi pala maiiwasan talaga may bully na ganito. So yun lang, sad lang kasi yung mga ganong bata dito guys, hindi nakakapagsumbong sa magulang. Alam niyo kung bakit? Kasi dito, once na nagsumbong sila sa magulang and then kinonfront ng magulang, mas magiging matindi yung pambubuli sa kanya kasi sisisihin yung anak mo na sumbongero, mas lalo silang madadown. Kaya yung mga anak nyo hanggat maaari, turuan nyo sila maging palaban. Naku kasi talaga, grade 1 pa lang si Akari, si Aska. Tinuturuan ko na yan na maging palaban. Na huwag kayo papayag na kapag ginanyan kayo, lumabang kayo. Tapos sumbong mo sa teacher, ganyan. So, wala naman ako na-encounter pa na matinding sa kanila. Si Ate Tati lang, yun lang naikwento niya lang sa akin. And thanks God kasi palaban talaga si Ate Tati. At saka nonchalant. Kasi yun ang importante guys. Once na kasi inintindi nyo yung mga bully, mas dinibdib nyo, mas bubulihin ka dito. Ganun ang mga bully dito. Hindi nawawala talagang bully dito. At lahat naman ng bansa may bully, di ba? Sa Pilipinas may bully din naman. Kaya lang tayo, hindi natin iniisip na bully kasi yung binubully, bully din, di ba? So dito, walang ganun guys. Pag binuli talaga yung bata, pipiliin nila yung hindi palaban na bata.
Kaya kailangan yung mga bata na yun, turuan din natin sila na maging open sa atin para nagsasabi sila. Tsaka kailangan turuan nyo sila na maging yung wag maging tahimik. Kailangan maging sila, palaban talaga. So yun lang guys, ang pangit dito. Maraming bully lalo na sa city. Pero dito sa province namin wala akong na-encounter or wala pa akong narinig na bully. More on city talaga yan guys, kasi mas maraming estudyante doon, mas maraming bata, mas toxic manirahan kasi sa city, unlike sa probinsya guys, mas mababait ang mga bata kasi nga syempre mas peaceful manirahan, kaya pati yung magulang peaceful din, kaya hindi sila yung absorb ng katoksikan na magulang nila, kaya nagiging bully yung ibang bata dahil nga sa city sila nakatira. So ayun lang guys.